Welcome to Mr. Criminology, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing the characteristics of criminal law. There are three characteristics of criminal law. First, generality. Second, territoriality. And third, prospectivity. Let us discuss each. Generality. Penal laws and those of public security and safety shall be obligatory upon all who live or sojourn in the Philippine territory. Sabi dito, ang penal or criminal law ng Pilipinas ay dapat sundin lahat ng nakatira at nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Itong rule na ito ay applicable foreigner ka man or Filipino citizen as long as andito ka sa Pilipinas. So kung si Afam habang nandito siya gumawa siya ng krimen, pwede siyang kasuhan at ikulong dito sa Pilipinas. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi mag-a-apply ang batas natin kasi foreigner siya. Kailan naman itong rule na ito hindi applicable or ano yung mga exceptions sa rule na ito? First, principles of public international law. Under principles of public international law, ang mga head of state and head of diplomatic mission ay may immunity from suit. Hindi sila pwedeng kasuhan o isakdal sa country kung saan sila nakagawa ng krimen. So kung yung president ng US ay gumawa ng krimen dito sa Pilipinas, kahit ginawa dito yung krimen, hindi mag-a-apply sa kanya ang criminal laws natin. Second, treaty stipulations and international agreements. Example nito ay yung PH-US Visiting Forces Agreement. Dito naman, kapag American personnel ang nakagawa ng krimen dito sa Pilipinas, ang kukuha ng custody at sasakdal sa kanya ay US military authorities and not the Philippines. Third, laws of preferential application. Ang example naman nitong pangatlo ay ang PD 1083 or the Code of Muslim Personal Laws. Presidential Decree Number 1083 or the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines states that the provisions of the revised penal code relative to the crime of bigamy shall not apply to a person married in accordance with the provision of the said law or before its effectivity under Muslim law. Muslims are allowed to marry up to 4 wives as long as their marriages are solemnized under Muslim law. Hindi makakasuhan yung lalaki ng bigamy. Generally, sa Pilipinas, pag nag-asawa ka ng more than one, pwede kang kasuhan ng bigamy, except those under PD 1083. Let's go to the second characteristic, territoriality. The territoriality characteristic of penal law states that penal laws of the Philippines are enforceable only within its territory. Hence, crimes occurring outside the territory of the Philippines are not within the jurisdiction of the Philippine authorities to prosecute. Dito naman sa territoriality, ang penal laws or criminal laws natin ay pinapatupad lang dito sa Pilipinas. So, yung criminal laws natin ay walang effect sa ibang bansa and ang laws naman ng ibang bansa ay hindi pwedeng ipatupad dito sa atin. And as a rule, ang kaya ng batas natin na parusahan ay yung mga nangyari lang dito sa Pilipinas. So, illustrate natin. Kung ang isang tao ay nagnakaw sa ibang bansa, doon siya dapat paparusahan. Kung uuwi siya dito sa Pilipinas, hindi natin siya pwedeng kasuhan dito kasi hindi naman dito nangyari yung krimen. Ang exception po dito sa rule na ito ay ang tinatawag nating principle of extraterritoriality. I-discuss po natin ito sa next video natin, kasama na yung French rule at English rule. Ano naman ang pinagkaiba ng generality sa territoriality? Sa generality po, ang tinitignan natin ay kung sino ang nakagawa ng krimen. Sa territoriality naman, ang tinitignan natin ay kung saan nagawa yung krimen. Let us go to the third characteristic, which is prospectivity. Penal law shall have prospective applications. Criminal law must punish crimes committed after its effectivity. Act or omission which has been committed before the effectivity of a penal law
could not be penalized by such penal law. Ang criminal law natin ay dapat pinapatupad pagkatapos nitong maging effective o maging batas. Kasi kung i-apply natin ang criminal law natin sa mga acts or omissions na nagawa na before pa maging batas ito, itong batas na ito ay magiging ex post facto law. We discussed in our previous video na ang ex post facto law is not allowed. Ano naman ang exceptions sa rule na ito or kailan may retroactive effect? First exception, if the law is favorable to the accused. So kahit wala sa bagong batas na sinasabing may retroactive effect ito, pwede pa rin itong i-apply sa naakusahan na. Example, sa bagong batas, binaba yung penalty. Let's say from 10 years, 6 years na lang ang katumbas na pagkakakulong. Since magiging favorable ito sa accused, kasi nga bababa yung penalty niya, pwedeng i-apply sa kanya yung bagong batas. Ano naman ang exception dito sa exception na ito? Kahit favorable yung law sa accused, hindi pa rin ito mag-a-apply sa kanya kung when the accused is a habitual delinquent or if the law provides prospectivity. Dito sinabi mismo ng batas na hindi applicable sa kanila or sa mga pending cases or yung mga tapos ng cases. I-discuss po natin ang technical meaning ng habitual delinquent sa susunod na videos natin. Second exception, if the law decriminalizes an act. Example, nakulong ka at ang kaso mo ay vagrancy. Ngayon may bagong batas na ginawa. Dito sa batas na ito, sinabing hindi na isang krimen ang pagiging vagrant. Kahit nakakulong ka na, pwede pa rin i-apply yung bagong batas sa iyo. Papalayain ka na. Kahit wala sa batas na iyon na nagsasabing pwede siyang i-apply retroactively. Third exception, if the law expressly provides retroactivity. Dito sa pangatlo, ang batas mismo ang nagsasabing pwede siyang i-apply kahit sa mga nagawa na before, as long as hindi ito considered as ex post facto law. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.